Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Lesac Farms. Ako po si Zaldi Agustin, 45 years old at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Lublub, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Nagtapos po ako ng Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering, ECE, sa Wesleyan University, Philippines. Kasalukuyan po akong presidente ngayon ng Alfonso Castañeda Vegetable Growers Association or Alcavega, na nakapokus sa pagpoproduce ng high-value vegetable crop. Ang aming sakahan po ay matatagpuan dito sa Barangay Lublub, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Ang lawak ng sinasakahan namin na nakaalat sa high-value production ay nasa 2.9 hectares. Noong 2014, pagkabalik ko po sa Kuwait, so sinimulan po namin agad yung pag-develop nitong aming sakahan. Dito sa Lesac Farm, nakapokus po kami sa high-value crop na gulay na short-term and medium-term. Sa short term, nagtatanim po kami ng mga lettuce. Nagtatanim din kami ng bell pepper, katulad ng Sultan, saka ng California Wonder. And then, in between, meron din po kami kamatis. Sa mga medyo long term, ay meron kaming i-build up na dwarf coconut na nasa more than 400 na puno at saka in-integrate namin ito sa calamansi. At after po nun, paunti-unti, habang dinidevelop po namin yung farm, ay nakikipag-ugnayan din kami, no, sa mga buyers, sa mga NGO na makakatulong sa amin at sa mga ahensya ng DA na magpapalawig ng aming kaalaman para mas lalong tumaas yung tsansa namin na maging successful sa paggugulay ng high value crop. Isa sa pinagpapasalamat ko is yung pagkakaroon ng yung technology ngayon sa YouTube, sa mga babasahin, at sa mga satulong din ng mga ATN, ng DA, mga training po nila, mga pamphlets po nila, bumabasa ako doon. Doon po kami nagsimula at ang pamamaraan na napili namin, na ginamit namin, na sa tingin namin ay sustainable, ay yung combination po ng organic at saka may konti pong, may konting traditional method or conventional method na pamamaraan. So kami po ang naggagawa ng mga concoction, katulad ng effective microorganism, ihinahalo po namin sa aming mga pananim, dinidilig namin on certain ages. And then, pagdating po sa crop management, ay gumagamit naman kami. Halimbawa po dito sa aming high value crop, isa sa pangunahing insekto ay yung mga fruit fly, mga moth yan. Gumagamit po kami dyan ng mga fruit fly trap para kapag yung pagdami po ng mga fruit fly ay malimitahan. Aside from that, ay nag-implement din po kami ng mulch. So, ang normal po or standard protocol na po sa amin ang pag-apply ng mulch sa aming sakahan, upang nang sa ganun ay maiwasan namin yung mataas na labor cost sa pagwi-weeding. Sa paggamit din ng mga mulch ay nakakatulong upang ma-preserve yung moisture sa lupa. So pag maganda po ang moisture ng lupa, yung mga microbes po sa ating lupa natutulong para mag-generate po ng nutrients ng ating halaman, ay mas magta-thrive. So pag marami pong microbes na nagpe-process sa pagkain, mami-minimize po namin yung mga commercial fertilizer. Kaya po mas kukonti po yung nagagamit naming farm input pagdating po sa ganitong pagsasaka. Isa po sa challenge po namin dito sa aming pagsasaka ay yung pagpapatubig. So sa ganitong sistema po ng pagsasaka, nagiging malakas ang pangangailangan sa human resources. So as much as possible, ang ginawa po namin ay nag-implement kami ng irrigation system, auto irrigation system, drip irrigation system para mas makasave kami sa pagpapatubig. At ang isa pang maganda doon, habang mag-irrigate yung aming taniman, ay may ibang nagagawa yung aming mga kasamahan, kapartner namin po dito sa aming farm. Sa ngayon po ay meron kaming kasamang nagtatrabaho ng apat na regular na silang tumutulong upang tuloy-tuloy ang aming production. So isa po sa pinaka-challenge po talaga sa amin ay yung nung nagsimula kami ay yung marami po kaming losses. May mga pagkakataon na yung mga harvest namin ay halos kalahati ay reject. So habang tuloy-tuloy kami nagtatanim, ay napansin namin na kaya kami nagkakaroon ng sobrang reject, so nasosobrahan kami sa production. So isa sa ginawa namin ay yung pag-i-implement ng crop production plan. So, ini-schedule po namin yung aming pagtatanim at i-make sure namin na yung aming itinatanim ay sakto lamang sa pangangailangan ng aming target market. Upang maging sustainable ang aming pagsasaka, kailangan panatilihin namin yung top quality ng aming produkto. Kailangan safe yung aming ipinoproduce para yung aming mga buyer paulit-ulit na bibili sa amin. Kailangan din na ang aming itinatanim ay sapat sa aming target market para hindi kami mai-stress, hindi kami ma-short sa cash, at madali namin mapapaikot ang aming mga puhunan. So isa sa siguro sa pinaka milestone po ng aming farm, ng Lesac Farm, ay yung pagiging
pagiging integrated or pagiging kasapi ng Alcabega na kasalukuyan ako po ang presidente. Ang Alcabega, ang Alfonso Castañeda Vegetable Growers Association ay isang association po dito sa Castañeda na nagko-consolidate po ng mga farmers at siya naming ibinebenta sa mga institutional buyer. So yung pong aming mga produkto at yung aming mga pagtatanim ay iniipon namin at after naming maipon, makakuha kami ng desired or required quantity, siya namin pong iminamarket or ikinakausap sa aming mga buyer. And then, yung pong mga class B or yung hindi papasok sa quality na required po ng aming first class buyer, ay ibinibiyahe naman namin sa mga trading post. Sa kasalukuyan, ang aming pong mga produkto ay binebenta po namin sa Jollibee. So kami po ay nagbebenta sa kanila ng kamatis, ng bell pepper at ng aming kalamansi. Nakapag-deliver din po kami ng kalamansi sa NutriAsia. At upang mapanatili namin yung buyer at farmer relationship ay sinusunod po namin ang anumang mga specification, qualification at mga requirement po ng mga aming buyer dahil kailangan masunod namin yung high quality, safe food at anumang mga requirement po nila sa aming gulay. Pagdating naman po sa kita, ay masasabi ko naman na sapat naman po. Dahil ang goal po namin ay magkaroon kami ng kita na maibabalik po namin sa farm upang yung mga nakaasa po rito, mga pamilya, 4 po na pamilya na kasama namin nagtatrabaho dito at yung mga community po namin para na makapagbigay ng trabaho ay masustenan din. So pagdating po sa kita ay okay naman po at satisfied naman. Kami po ay naniniwala sa consolidation or clustering approach. Dahil sa pamamagitan po nito, mas napapalakas po namin yung aming marketing, yung pagmamarket po ng aming produkto kung mas sama-sama po yung mga farmers within sa mga magkakapit-bahay. Ako po ay natuto sa pagsasaka, sa panonood po sa YouTube, sa mga information sa YouTube, saka sa mga training po na binibigay po ng DA at ng aming mga partners, katulad po ng JGF at ng TSPI. So yung pong aking mga natutunan sa mga training na yon ay ibinabahagi ko naman sa aking grupo. And then ini-implement ko rin po dito sa aming farm dahil po ang farm namin ay accredited LSA learning site po. Ang makikita po nyo rito mga pamamaraan ay binabahagi po namin upang maging brainstorming po sa kanila. So naniniwala ako na yung edukasyon kapag po nakikita po nila, mas madali po nilang nauunawaan. Para po mas mapanatili namin na satisfied yung aming customer at safe sila sa kanilang paggamit, kami po ay nag-apply ng GAP or ang tinatawag na Good Agricultural Practice. Ang aming pong farm ay PhilGAP certified at taon-taon po ay ito po ay aming sinusunod at aming ini-impose. So yun po ay make sure ng safety po ng ating pagkain, safety ng ating mga manggagawa at tuloy-tuloy na at safety rin po ng ating environment. Sa amin dito sa farm, lagi kami nagpo-focus sa 3 letter, Q, Q, C. So yung una, yung quality. Kailangan naming mapa-make sure na ang aming produkto ay de kalidad. Ito ay makatutulong upang yung aming mga kasalukuyang buyer ay tuloy-tuloy na bumili sa amin. Quantity po para naman po sa side po ng pagninegosyo. Para po mas maramdaman ng mga maggugulay yung epekto or yung benepisyo ng kanilang pagsasaka, ay kailangan mag-focus din po tayo sa quantity. I-make sure po namin na minomonitor namin yung quantity of our production nang sa ganon ay may divert namin yung aming resources sa mga crop na magbibigay sa amin ng mas magandang resulta. Letter C is consistency. Consistency dahil sa pagsasaka po naniniwala kami na kailangan tuloy-tuloy. Kailangan dire-diretso. So, alam naman po natin na minsan binabagyo po tayo, minsan mahina po ang ating ani, pero dapat po upang mapanatili natin yung good business relationship natin sa ating mga farmers at sa ating mga customer, kailangan consistent po tayo sa ating mga sinasabing mga pangako, sa ating mga commitment, dapat po ay ating kinukumply, nang sa ganun po ay mas tumatag po yung ating agro enterprise. Taos puso po kami nagpapasalamat kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kay Secretary Francisco Chio Laurel Jr., kay Ma'am Rosemary Aquino, entire head po ng DA-RFO team. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless po sa inyong lahat.